pagpapakilala, bago po ako magsalita, nais ko lang pong pinanalin ang ating kasama, anak ng ating magiting na senador, isa rin po sa pinakamagaling na kongresista sa mababang kapulungan, Congressman Pau Marcoleta. Alam niyo mga kasama, habang tayo po ay nandito sa EDSA, tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta. Sabi po ni Congressman Marcoleta, Mike, magsalita ka na, ikwento mo ang mga pangyayari na kinabibilangan kung bakit po tayo nandito lahat ngayong hapon. Alam niyo mga kasama, ayoko po talagang makialam sa politika. Ang katotohanan, noong pong nakagaang halalan, ako po ay inimbitahan. BBM resign! 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 Hello, ayan na. Ayan o! Ano ba lagay nyo? Sinasabugay na po ba tayo? Mga kasama, katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sanang lumayo muna sa politika. Nung ako ay ipinahan ni Senador Marcoleta at ng sagip, nung pong nakaraang halalan, at sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Kadante, kumali, ayoko munang sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging panggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gotesa. Si Sergeant Orly Gotesa po lumapit sa akin, ang sabi, dahil nung panahon na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Dante Marcoleta. Ang sabi niya, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nagdi-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Marami po siyang kwento, pati yung Department of Health, pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Pero pag kinuwento, si Sergeant Gotesa, sabi niya, Sir, at dami po namin pera, pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gotesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang tao yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Tingin mo ako ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami.
Invento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigaya ng pera. Ang katunayan ko, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na po sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Magugulat kayo nung pinento niya. Disyembre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang piniliber. Inaakyat sa bahay ni Saldico, mula po Balibete, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, pinipilang, ilalagay sa maleta. Dadagin sa bahay ni Saldico, dyan po sa Shangri-La, Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at pinababa muli. Hindi ko po maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtuntun. Ngayon palang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, noong una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po kung isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po nila nakapag-usap ng direkta. Ngayon nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirman po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin na kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang aking kapila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan niyo naman po yung tao. Total naman, napapirma niyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video na niya. Kasi nasabi nila, kay na ang kanyang salita, na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan niyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi nakinabang kahit sino sa kawalangyaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya, nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo, nalulot yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pagkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang niya ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayan ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit?
Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayong ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang malay-malayat pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino.